Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros issued a stern warning to Davao-based doomsday preacher Apollo Quiboloy, threatening to cite him in contempt and order his arrest if he fails to appear at the March 5 hearing of the Senate panel probing alleged abuses against his former followers and full-time church workers. Our next hearing is on March 5th, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested, said Hontiveros, chairperson of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, leading the probe. The warning came in response to an audio recording circulating on social media, purportedly Quiboloy claiming he was in hiding due to alleged threats to his life. Dinedman niya yung dalawang investigasyon ng komite ay nag-issue ang Senado ng subpoena laban sa kanya. Isi-serve po yan ng Senate Security. At binababalaan ko sila, no? Pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, aaresto ko siya. Kahit ang private property sa Republika ng Pilipinas ay obligadong tumanggap ng komunikasyon mula sa gobyerno natin. And a subpoena is that kind of official document. Hindi ko alam kung single siya, may mga nagsasabing may asawa siya, pero mayaman siya, at least inamin niya yon. Paano naman hindi yayaman? Ang dami-daming mga tao, pati mga bata at menor de edad, ay pinalimos niya ng maraming taon. Napilit binibigyan ng goal o target ng kung ilang libo sa isang araw, 3,000 a day, 1,500 a month tuwing Burr months, batay sa testimonya ng mga victim survivors. At lahat iti-turn over sa kanya para sa kanyang marangyang pamumuhay, mansyon, eroplano, at iba pa. At yung pinag-aagawan siya, ang pinakamatinding testimonya na binibigay ng ating mga kababaihang victim survivors ay marami silang dumaan at malamang yung mga kabaro nila, kabaro natin na nasa poder pa niya, dumadaan pa rin sa sapilitang sexual relations na si krimen ang tawag dyan ay panggagahasa. Ang panggagahasa po ay walang consent ang biktima. Hindi po yan hinahabol nila siya. Yan ay pinilit sila, kinondisyon sila, inobliga silang makipagtalik sa kanya. Ubod ng ganapang constitutional rights niya to the effect na iniimbestiga siya ng isang Senate committee dito, to the effect na inisyuhan siya ng warrant, inisyuhan siya ng subpoena. So, nasa kanya pa lahat ng mga kalayaan na magdesisyon. Pero syempre may obligasyon bilang isang mamamayan na may mga seryosong akusasyon laban sa kanya. As to yung may patong siya sa ulo, come on. Sabi ko nga, wag na siyang magpa-victim pa. Ang mga biktima ay yung mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos magtestimonya dito ay kinasing ang kanyang lugar ng mga nakasakay sa motorsiklo. Kinailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang maging ligtas siya. Ang may hindi lang banta pero talagang tinotohanan ang karahasan sa kanila, yung mga binanggit na mga victim survivors natin na mga kasama nila dati na pinatay. Hindi nila masabi kung si Quiboloy ang pumatay o nagpapatay, pero pare-pareho modus operandi. Dalawang tama ng bala sa ulo. Yung si nanay, anong apelyido ni nanay? Yung isang tawag nilang nanay, si Fasiol, yung isa pa, tatlo po ang pinangalanan. Nito lamang
pangalawang hearing. Bago siya mamuno o tumakbong mamuno, magpakita muna siya sa Senate hearing. Yun na munang unang obligasyon bilang mamamayan ang kanyang tuparin. Inaalay niya sarili niya. Sana yung ganyang kalayaang pinahalaga niya sa sarili niya, nirespeto niya sa mga babaeng biniktima niya, na walang kalayaang humindi at walang kalayaang tumanggi na sila'y gahasain niya. Yung pagsosolicit po ay pinag-usapan both ng mga national government agencies at yung departamentong may kinalaman sa ating mga local government units na pagpapalimos sa ibang tao at lalo na pagpapalimos sa mga menor de edad, pumapailalim yan sa mga krimen. To the point na pinag-usapan nila sino nga ang dapat pangunahing or solong managot para mapigilan itong nefarious practice na ito. Kung DILG ba, DSWD ba, o ating bang mga LGUs. At ayon sa ating mga victim survivors, yung sa pilitang pagpapalimos sa kanila, sa halip na makapag-aral sila, gaya ng pangako, attraction sa kanila, makapag-aral daw sa Jose Maria College, maging scholar daw, yung pagpapalimos sa kabila ng patatrabahuhin ng maghapon sa iba't ibang trabaho, tapos sa gabi, palilimusin. For the poor, may yumaman, at may guminhawa, hindi yung mga mahihirap dahil yung ating mga witnesses ay nanatiling mahirap at nananatiling mahirap. Pero may yumaman, at yan si Apollo Quiboloy. Well, pag dumalo siya, talagang sa wakas, haharap na siya sa mga tanong ng komite at kailangan nilang sumagot. Kung meron kaming ma-vet na third batch of witnesses in time for March 5, I suppose magde-decision kami kung isasabay sila sa kanya, na palagay ko napaka-traumatic din sa kanila, or yung March 5 ay para lamang sa kanya. Pero in any case, dahil nag-issue na ng subpoena ang Senado at ito ay isi-serve ng OSAA, ay obligado silang humarap. For one, pinag-usapan nung pangalawang hearing, sabi ng DILG, maaring hingin ang tulong ng PNP para sa pag-serve ng subpoena. Yung subpoena ay dinedma niya ang sa susunod na hakbang na pagpapa-contempt at pagpapa-aresto sa kanya. Then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Paninindigan ng komite yung subpoena, kahit nagtatago siya, anak ng Diyos, no, nagtatago anyway, kahit nagtatago siya, isi-serve yung subpoena sa kanyang known address. Marireceive yan. So, ibig sabihin, makararating sa kanya. At by now, alam niya na sinasubpoena siya ng Senado. Magpakita muna siya ng kahandaang i-honor yung subpoena at humarap, no, mag-appear sa harap ng komite bago siya magsubok na humingi ng ganito o ganyang arrangement sa pagharap niya sa komite. Pinirmahan ni SP yung subpoena at kung pati yon ay hindi i-honor at i-contempt ko siya, then magre-request ako ulit na i-aresto si Quiboloy at aasahan ko na pipirmahan ulit ni SP. Pag hindi siya nag-appear sa March 5, aresto na ang susunod dahil i-contempt ko siya.